Mapagpalang araw, narito ako muli upang magbahagi ng mga bagay na makatutulong sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Umaasa ang marami na gagaan na ang buhay natin dahil inalis na ang mga quarantine rules. Pero bigla, ito na naman. Dahil dito, hirap ka rin bang makakita ng mga bagay na ipagpapasalamat? Mahirap humanap ng mga bagay na ipagpapasalamat, lalo pa ngayon na tayo ay nasa panahon ng napakaraming problema. At tumagdag pa dito ang COVID-19 na di lang sa Pinas, kundi apektado ang buong mundo. Virus na pinagmumula ng iba't ibang problema at nagpapahirap sa mga tao ngayon. Totoong masasabi natin hindi na ligtas ang kapaligiran. Ang dating ligtas na kapaligiran ay napaka-mapanganib ngayon. Dati tayo ay malayang nakakagala, pero sa ngayon napakaraming bagay ang dapat isaalang-alang. Una na dyan ang panganib ng virus. Kung dati-rati walang problema ang magpunta kahit saan, pero ngayon magdadalawang isip ka bago lumabas ng bahay. Dahil ang kaaway, ang virus, ay hindi nakikita. Paano mo nga naman lalabanan ang kaaway na hindi nakikita? Isa lamang ito sa mga bagay na mapanganib sa ngayon. Paano ka nga ba magpapasalamat kung ang dating nagagawa mo ng malaya at nakasanayan na ay hindi mo na magawa ngayon? Sa totoo lang, napakahirap manatili sa loob ng bahay. Siguro kung isang linggo o isang buwan, kayang-kaya nating tiisin yun. Pero kung katulad ng nangyayari ngayon, mahigit ng isang taon tayo na hindi makagalaw ng malaya. Lalo na sa labas ng bahay na hindi tayo mag-aalala na manatili tayong ligtas laban sa virus. At dahil dito, hindi may pagkakaila na marami sa mga tao, bata man o matanda, ay nababagot na. Hindi sapat ang TV, ang mga virtual games, at anumang social media para mapunan ang pagkainip sa loob ng bahay. Pero sa ibabahagi ko sa inyo ngayon, sa mga susunod sandali, sana ay talaga namang katulad ng paniniwala ko, pagkatapos ninyo itong marinig, ay makita nyo na ang lahat ng paghihirap na nararanasan natin ngayon ay hindi sapat para hindi na natin makita ang mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. At ito ang pinakamahalaga. Isang lalaki ang nagkaroon ng kakaibang sakit at iilan lamang sa buong mundo ang nagkakaroon ng ganitong sakit. Ito ang tinatawag na autoimmune disease na nagpapahina sa lahat ng muscles o kalamnan. Sa hirap na dinadanas ng lalaki, ito ay halos ikamatay niya. At noon niya naisip na ang kakayahan palang huminga ay isang biyayang regalo ng Diyos. Sa loob ng halos isang linggo, kinakailangan pang bombahin na isang uri ng makina ang hangin patungo sa kanyang mga baga at sa pagitan lang yon ng ilang segundo. Hindi niya kaya huminga kung wala ang machine. At ito rin ang pinakamasakit na bahagi sa kanyang paggagamutan. Sa awa ng Diyos, ang lalaki ay nakaranas ng mahimalang paggaling at ito ang laging nagpapaalala sa kanya ngayon na huwag magreklamo sa mga dumarating na pagsubok at hamon sa buhay. Sabi nga niya, kapag nakaharap ako sa mabibigat na problema at hamon ng buhay, humihinga ako ng malalim. At saka ko sasabihin, salamat po o Diyos at nakakahinga ako ng malaya. Napakadali naman talagang mag-focus sa mga bagay na gusto at kailangan natin. Kaya minsan nakakalimutan nating magpasalamat kahit sa maliliit na bagay ng buhay na ito, kung saan ito yung pinakamahalaga sa lahat, tulad ng hangin na ating hinihinga. Para bang hindi natin naisip na ang paghinga ang pinakamahalaga sa lahat na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Sa Ezekiel 37, ay ganito ang mababasa. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinapasabi niya.
Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon makikilala ninyong ako si Yahweh. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita ko sila'y nagkakaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Ang pangitain ito ng propeta Ezekiel ay nagpapakitang Diyos lamang ang makapagbibigay at makapagbabalik ng hininga o buhay sa mga kalansay. Kahit ang mga kalansay na ito ay nagkaroon na ng mga litid, laman at binalot na ng balat ay wala pa rin silang buhay. Tanging Diyos lang ang nakapagbigay ng hininga sa mga kalansay na iyon at sila ay muling nabuhay. Ang pangitaing ito ay nagpapakita sa kalagayan ng mga Israelita sa kanilang kahabag-habag na kalagayan at tanging Diyos lamang ang makapagliligtas sa kanila. Noong mga panahong iyon na ang Israel ay sinasakop at inaalipin ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Higit pa sa hirap na nararanasan natin ngayon, ang naranasan nila noon. Gayon din naman, ipinapaalaala rin sa akin na ang mga pangyayaring ito anumang oras, maliit man o malaki ay walang kabuluhan, malibang Diyos ang magbigay ng hininga. Sa kabila ng napakaraming problema ngayon na ating nararanasan, bakit hindi mo subukan na pasalamatan ng Diyos? Kahit doon sa pinakasimpleng bagay na meron ka. Sa gitna ng mga paghihirap, saglit tayong tumigil. Huminto at huminga ng malalim. At sabihin sa ating Diyos, salamat po o Diyos, salamat po, dahil ako'y humihinga pa rin hanggang sa mga sandaling ito. Nakita naman natin, di ba? Marami ang hindi na sinisikatan ng araw. Pero pasalamatan natin ng Diyos. Meron pa rin tayong hininga na ipinahihiram niya sa atin. Sabi nga sa Psalm 150, sabi dito, verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng may hininga ay magpuri sa Panginoon. Kaya nga tandaan mo, sa gitna ng mga paghihirap o mga problema o mga karamdaman, hindi mo dapat ilagay ang sarili sa kalungkutan o pagkainip. Mas mabuting alalahanin mo na anumang pinagdaraanan mo ngayon ay lilipas din. Ang pinakamahalaga sa lahat ay patuloy kang humihinga, nabubuhay, at ikaw ay patuloy na nabubuhay upang magpasalamat sa Diyos sa buhay na galing sa Kanya. Mahalagang maunawaan mo na ang pagpapasalamat sa Diyos ay nakapagbibigay ng lakas at pag-asa. Totoong ang mga problema, kasama ang mga karamdaman at pati na rin ang pagkainip ay hindi kailanman mawawala. Pero ito ay bahagi na ng buhay sa mundo. At kung ito ay ating iindahin, lalo lamang tayong mawawala ng pag-asa at lakas. Manghihina tayo. Kaya kung pipiliin natin na magpasalamat sa Diyos, siya ang Diyos na ating pag-asa, ang magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga hamon at paghihirap sa buhay na ito. Ngayon nga ay bumalik na ulit ang mga pangyayari. Yung pangyayari na ayaw na nating maulit pa, ECQ. Pero tiyak, lilipas din ulit ang mga ito. Huwag tayong panghinaan ng loob o mainip. Matuto tayong magtiwala sa Diyos. Dahil hanggat nariyan siya, tayo ay may pag-asa. Masaya nating hintayin ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating pinagdaraanan, ang ating pagtitiis, ang ating pagkainip, ang ating kakapusan at pangangailangan. Huwag tayong mangamba, ipagtiwala natin ang lahat ng ito dahil ang Diyos
ay laging nagbabantay sa atin at handang tulungan tayo sa sandaling tayo'y lumapit sa Kanya. Pagpalain tayo ng Panginoon at nawa sa linggong ito ay maranasan natin, mabuksan ang ating mga isipan at mata na ang Diyos ay nagbabantay sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hanggang sa muli, thanks for watching.